What does it takes to become a breeder? So, magandang araw sa inyong lahat, magandang araw sa inyong lahat mga kasabong. Master Marcos ulit ito ng Team Logis. So, ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog but babawi ako sa inyo. So anyway, what does it takes to become a breeder? So nakakatawa kasi ako, nung nag-umpisa akong magmanok, wala akong idea kung ano ba yung pinasok ko. Ang sa akin lang, masaya ako na nakakapaglaban ako ng manok, masaya ako na nakakapag-breed ako ng manok, yun lang. Pero hindi ko alam yung mga ibang associated factors na kailangan kong gawin, na kailangan maging ako para maging isang ganap na magmamanok. So, pag-usapan natin sa video episode na to. So, what does it takes to become a breeder? Hindi lang ito magmamating ka ng manok, ayos na, breeder ka na. Hindi So, kailangan rin maging geneticist ka. Kailangan may konting background ka sa genetics. Medyo aralin mo ng konti ang genetic science para somehow yung common sense sa pagbibreed, yung konting scientific background may apply natin sa pagbibreed. So, naging scientist na tayo. Pangalawa, kailangan natin maging engineer. Alam nyo, hindi ko naman inisip nung nagmamanok ako. Hindi ko inisip kahit kailan na pwede ako maging engineer. Pero as a breeder, you need to and you have to. So tingnan nyo, itong nasa likod ko na metal structure. So engineering works yan, pero pinatrabaho natin. So ngayon, bakit ko nasabing ganon? Unang-una, pag pinatrabaho natin to sa mga skilled workers, ang standards nila, bahay ng tao. Bahay ng tao. Pero itong pinagawa natin, bahay ito ng manok. So, kumbaga, yung estimate nila sa mga materials, yung design nila kung gaano katibay, slightly varies. So, para sa ating bilang negosyante, napaka-importante nun kasi yung halaga ng materials, lalo ngayon, sobrang mahal. Kaya, kumbaga, kailangan, yung perang dapat na ilabas natin, yung perang dapat na gastusin natin, is kung ano yung dapat, hindi pwedeng sumobra, hindi pwedeng mag-aksaya dahil napakahirap ng buhay sa ngayon, krisis sa ngayon. So, diyan napapasok ang pagiging engineer natin. Kasi, katulad dito, imbis na mga tubular, ang ginamit ko lang dito, mga metal paring. So, mga CPAR lanes. So, anyway, nakukuha ko naman kung ano yung gusto kong tibay. Kung pantao, definitely, tubular ang gamit dito, medyo makapal, which is halos doble ang presyo kumpara sa CPAR lanes. Tapos yung materials na gamit, ito, since nagmamadali akong lumipat, ang gamit ko rito, net lang. Hindi pa ito bakal na i-welding, pero i-welding ko rin yan soon. So, kailangan natin maging engineer as a breeder. Kailangan makapagpagawa tayo ng hollow blocks, ilang piraso. So, kumbaga, talagang ibabudget mo talaga yung mga ipapagawa mong kulungan and everything. So, papasok talaga ang pagiging construction worker and pagiging engineer and architect natin. Pangatlo, accountant. So, ako naman, syempre sabi ko nga sa inyo, I am an accountancy graduate. So, BSA graduate ako. So, medyo kabisado ko ang part na yon. Pero talagang kumbaga, medyo mahirap pa din, pero somehow, namamanage natin. So, sabi ko nga kanina, yung cost or yung halaga ng pera, dapat kung saan gagastusin, dapat doon lang. Hindi pwedeng sumobra, hindi rin pwedeng sobrang kulang. Kasi mas sacrifice naman ang quality, mas sacrifice naman yung mga pinapagawa natin na structure. So, ito, syempre, sabi ko nga sa inyo, doble ang cost ng tubular kaysa sa CPAR lanes. Kaya CPAR lanes ang ginamit ko, nakuha ko naman ang gusto kong tibay sa design. So, sabi ko sa inyo, doon pumasok ang pagiging accountant sa comparison ng cost, kung saan ako mas makakatipid na makuha ko ang gusto kong resulta. Kasi ang ibang pera, ang savings, pwede ko nang maibili ng vitamins ng manok, pwede ko nang maibili ng excess feeds, pwede ko nang maibili ng ibang gamit, para mapaikot ko at maging efficient ang operation ng farm and makapag-produce ako ng mga quality na manok na may bibigay ko sa mga customers ko. So, yun ang sa parte ng isang accountant. Isa pa, pinaka-importante, pagiging isang veterinaryo. Kasi
whether you like it or not, kailangan mong aralin kung ano ang mga sakit na tumatama sa mga manok mo. Very important yan. Very important yan bilang veterinaryo. Kasi ang simptomas ng mga sakit, minsan halos magkakapareho. Konti lang ang diferensya, halos magkakapareho talaga. So, kumbaga, you really have to analyze well. You really have to analyze well. And through the years ng operations, through the years na exposed tayo sa ganitong business, naaaral din naman natin. Tapos meron naman ChatGPT, meron naman Google. So nare-research natin, may mga Facebook naman. Nare-research na natin. So eventually, we won't be relying with anyone anymore. Kaya na natin i-sustain ang takbo ng farm unless may mga special cases na kailangan natin mag-consult. Pero technically, we become veterinary. Bukod sa pagiging veterinary, magiging nutritionist din tayo. Alam niyo kung bakit? Kailangan alam natin ang mga nutrients na binibigay natin ng mga vitamins at mga feeds. Kung magbibigay tayo ng pa-snack, bakit natin binibigay? Kung magbibigay tayo ng vitamins, bibili ba tayo ng mga synthetic vitamins, yung mga liquid mga liquid o mga powder na nabibili na may maraming extender, o kaya naman pwedeng gumawa na lang tayo, mag-ferment na lang tayo ng malunggay sa molasses, which is yun ang ginagawa ko. Mas tipid na tipid na, hindi na ako bumibili ng vitamins. Ang popular na mukha ng manok, healthy sila, ang gaganda ng katawan, ang gaganda ng balahibo. So very healthy ang malunggay na binlender, finerment ko in 7 days sa molasses na may Yakult. So yun ang probiotics and vitamins ko sa mga manok ko. And sa mga gamot, of course, bumibili ako ng mga commercial na gamot just in case kailangan ko. So, doon pumapasok ang pagiging nutritionist natin or dietitian kasi sa kanila study yan eh. So, sa atin, sa manok lang naman to. Isa pa, kailangan nating maging magaling sa marketing. Kasi, kumbaga, ang labanan ngayon sa marketing, ang labanan ngayon sa sales is social media, internet na. So, kailangan talagang honestly kung paano mo i-convey ang materials mo, yung mga manok mo, paano isasabihin sa kanila, paano mo ipapaliwanag sa mga buyers mo, paano mo ipapakita sa mga buyers mo na ito ang manok ko, ito yung quality nila, paano ko ito inalagaan. So, papasok ang pagiging marketing natin dyan. Bukod dyan, videographer and photographer. So, 20 years ago, 30 years ago, sa manok, hindi naman applicable yan eh. Ngayon, applicable na. Kung gusto mong mag-survive ang business na to, if commercial breeder ka, you need to be really good at taking pictures and videos ng mga manok mo. Otherwise, hindi yan gaanong tatangkilikin ng mga buyers. Kasi ang unang tinitingnan ng buyers, postura. Postura ng manok, ganda ng tayo, lakad. Talagang, that's how it works sa modern world today. Kaya talagang importante na mayroon din tayong konting skills and background sa pag-video and picture ng mga manok dito sa digital world. So, sabi ko sa inyo nga, hindi ko naman inakalang ganun pala ang magiging trabaho ko. Akala ko mag-breed lang ako ng manok, okay na. Isa pa, kailangan maging training coach din tayo sa mga hinahanda. Dapat na-analyze mo ang takbo ng manok mo. Na-analyze mo ang takbo ng katawan nila. Na-analyze mo ang takbo ng utak nila. Pag hinahanda mo sila, nasa anong stage ka na? Pre-con, conditioning, nasa pointing stage ka na. Ano ba yung katawan nila? Diniet mo ba sila ng malalim o hindi? So, kumbaga, you really have to analyze the relationship between feed and digestion at the same time yung pag-akyat ng katawan ng mga manok. So, you really need to be a training coach. So, talagang grabe. And at the same time, ito, very special skills ito. You really have to become observant. You really have to know what is your advantage. Itong panahon na to, itong taon na to, ano na ang mga manok na nilalaban nyo? Malalakas na umangat ba? Malalakas na bumangga? Kaya nang pumatay sa taas? Pag marami nang pumapatay sa taas, ano ang pwede mong gawin para makontra mo ang ganong fighting style? So for the next coming years, yun naman ang gagawin, i-develop mo so that you can be ahead or one step ahead sa competition. So, kumbaga,
it takes a lot of personalities, it takes a lot of knowledge, it takes a lot of it takes a different kind of animal to survive in this industry, but it is fun and very rewarding naman, very fulfilling naman sa pakaramdam pag nakagawa tayo ng manok na gusto natin and nagpakita ng result. So grabe ano, alam ko makaka-relate kayo lahat sa sinabi ko na to, and hopefully sabay-sabay rin tayo umangat, hopefully sabay-sabay nating ma-achieve kung ano yung gusto natin. Ano? So ito, bagong gawa lang to, hindi pa nga tapos ng mga metal structure natin, pero I'm happy dahil sarili ko na to. Ano? So lahat naman kayo, halos alam nyo ng mga followers natin na I started na mangupahan dahil yung capital na dapat ibili ko ng lupa, pinaikot ko muna. So nung nakaikot na, ito, nakapag-acquire ako ng 5 hectares farm, and yun nga, nagagawa natin yan bilang accountant kasi nakita natin ang takbo ng pera. So bilang farm owner, kailangan natin maging ganon. So yun guys, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli, Master Marcos ulit ito ng Team Logis.